Latest requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong August 2024. Napakabilis guys ng taon dahil next month ay bare months na. At wag na nating patagalin. Kakabalik nga lang ng kasamahan ko dito sa trabaho galing sa kanyang bakasyon. Sakay ng Emirates Airlines galing sa Clark International Airport. At ang requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ay wala pa din namang pagbabago. At kahit kakabalik lang din ng kasamahan ko sa trabaho galing sa kanyang bakasyon, ay tinanong ko pa rin ang DMW dahil sa mga nagtatanong tungkol sa OFW Pass o sa DMW mobile app. At ang sagot nila guys ay OEC pa din ang gagamitin ng mga OFW pabalik sa ibang bansa. Lalo na't ang DMW mobile app ay hindi naman available sa Play Store ng ibang OFW o ng marami pang OFW sa buong mundo. Kaya wag muna kayo magpapaka-stress sa OFW Pass dahil OEC pa rin ang gagamitin nating mga OFW. So, ang mga kailangan ng mga OFW kapag pauwi sa Pilipinas ay ang inyong passport, ang inyong ticket at ang inyong e-travel arrival card registration. Sa mga hindi marunong mag-register sa e-travel arrival card ay meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo at para hindi na kayo magkamali. Sa mga magagaling naman sa bansang Saudi Arabia, though sa mga ibang bansa ay wala namang ganito. Pero kapag galing kayo sa Saudi Arabia ay kailangan nyo ng exit re-entry visa. Marami na mga OFW sa Saudi ang nagsasabi na online na ang exit re-entry visa. Pero guys, hingin nyo ang printed copy nito or screenshot sa inyong employer. Dahil madalas itong hinahanap sa immigration sa Pilipinas kapag pabalik na kayo sa Saudi Arabia. Additional requirements naman sa mga OFW na may mga employment changes at mga first time na uuwi sa Pilipinas. Sino-sino yun? Eto guys. Inuulit din natin sa mga OFW na may mga employment changes bago kayo uuwi sa Pilipinas, kagaya ng mga nag-change employer, change job site, change company name kahit pareho pa rin ang owner, change position at yung mga babae na nag-change ng marital status na napalitan ng apelyido sa visa, passport at kontrata, at yung mga galing sa visit visa na naging employment visa. Isama na rin natin ang mga OFW na first time na uuwi sa Pilipinas para magbakasyon. Kailangan nyo pa-verify na kontrata sa Polo Office kung saan bansa kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng updated OEC sa POA sa Pilipinas at para hindi kayo magkaproblema kapag pabalik na kayo. At ang mga requirements sa pagkuha ng OEC sa POA para sa mga OFW na nabanggit ko ay number 1, ang inyong Polo Verified Contract. Number 2, ang inyong valid passport at ang inyong valid working visa. Yan lang naman guys na tatlo ang kailangan nyo dalhin sa pagkuha ng OEC sa POA sa Pilipinas. Hindi na kailangan ng SORNA statement at lalong-lalo na ng insurance. Inalis na ang dalawang yan. Ngunit eto guys ang bago sa PAPSBAM na upon contract verification ay na-update na ang OEC sa inyong PAPSBAM account. So meaning guys, yung date ng pag-verify nyo ng inyong kontrata ay yun na yung magiging date created. Kaya napapansin ng maraming OFW na pag-open daw nila ng kanilang PAPSBAM account ay ready to print na ang kanilang OEC. Yun nga guys, dahil na-update na ang inyong OEC upon contract verification. So huwag kayo mag-alala guys dahil kung aabutan man ito ng expiration bago pa man ang flight nyo pabalik sa ibang bansa, ay kailangan nyo lang mag-reacquire or kumuha ng bagong OEC gamit ang PAPSBAM account nyo. Basta kapag updated na ay hindi nyo na kailangan pumunta sa POA. Ipaprint nyo na lang. Pero sa mga hindi pa updated ang OEC after makapag-verify ng kontrata, ay sakala kayo sasadya sa POA dala ang mga requirements na nabanggit ko. Sa mga OFW naman na mga exempted na sa OEC, meaning yung mga OFW na dati na nakauwi sa Pilipinas at dati na nakapag-verify ng kontrata at uuwi muli at babalik sa parehong employer na walang any employment changes. Hindi nyo na guys kailangan ng panibagong Polo Verified Contract dahil nakapag-verify na kayo noon at parehong employer lang naman ang babalikan nyo. Kailangan nyo lang mag-acquire ng OEC exemption online or sa inyong PAPSBAM account.
Sinabi din yan ng taga-polo sa kasamahan ko bago siya umuwi sa Pilipinas. Dahil magpapa-verify nga daw siya ng kontrata, ngunit na-acquire ko na siya ng OEC exemption dahil 1 buwan na naman ang bakasyon niya. Ang OEC exemption ay 2 months valid. Pero nung nakita ng taga-polo meron na siyang OEC exemption, ay sinabihan siya na hindi na kailangan ng polo verified contract. At pinadiretso na siya sa OWA section at pinarenew sa kanya ang kanyang OWA membership. Ganon din ang sinasabi ng taga-DMW. Yung pangatlo po yung tinatawag nating balik manggagawa o returning workers, no? Ito pong balik manggagawa, sila po yung dati nang nagtrabaho sa abroad, meron po silang valid employment contract at nagbakasyon lang panandalian sa Pilipinas at muli pong babalik sa kanilang employers, no? Sila po ay mga OEC exempt. Kung kayo naman po ay balik manggagawa, online na po ito. Kung babalik po kayo sa inyong dating pinagtatrabahuhan, meron na pong tinatawag na OEC Exemption Certificate na inyo na pong makukuha sa sarili ninyong online account sa Department of Migrant Workers. Hindi nyo na po kailangang pumunta dito sa amin dahil dire-diretso po yung pagkuha ng OEC sa inyong online account. Sa mga walang idea kung paano mag-acquire ng OEC exemption online, ay meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo. Pero kung wala naman kayong idea sa pagkulikot online, ay pwede naman kayo sumadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo. At pwede kayo magpa-reprint ng OEC exemption sa kanila. Ngunit kung malayo kayo sa POA office, ay pwede naman kayo dumaan sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA. Bukas sila 24 oras. Pumunta naman tayo sa mga requirements pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW ngayong August 2024. At ang kailangan nyong dalhin ay ang inyong e-travel departure card registration. At sa mga walang idea ay meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo. Number 2, ang inyong OEC or OEC exemption. Number 3, ang inyong valid working visa. Inuulit natin guys ng visa dito sa United Arab Emirates ay yung Emirates ID na natin at yun ang ipapakita nyo sa immigration. Number 4, ang inyong valid passport. Number 5, ang inyong ticket. At number 6, ang inyong OWA membership. Guys, hindi naman ito hinahanap sa immigration pero paulit-ulit kong pinapaalala na dapat lagi tayo nagre-renew ng ating OWA membership kada 2 taon. Dahil proteksyon natin mga OFW at pamilya natin sa Pilipinas habang nagtatrabaho tayo dito sa ibang bansa. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.